let's see, baka mamaya Fury Hammer plus tang items lang yan. But regardless, napakaganda ng combo and prolonged team fights na meron dito ang side ng Twisted Minds. And meanwhile, for Onyx Philippines, burst damage is real pa rin para sa kanila. The Lancelot Farsa, dalawa sa mga pinakamalakas na mages and junglers para dito sa ating season. Pasok na tayo sa game number 3. Sino nga ba ang mananaig sa seryeng ito? Onyx Philippines, they have to watch out for that layer of crowd control na meron ang side ng Twisted Minds. Agatot Katsa, an Arlot, and even that Akai for them. And para naman sa kanila, yung 1-2 punch na hinahanap natin with the Kalea Farsa sana is not there dahil Hylos yung gamit ni Brusco. So technically, parang alam ng Twisted Minds kung saan manggagaling bigla yung mga members ng Onyx Philippines. Tsaka kung iisipin mo, no, masasabi ko na mas kaya ng Onyx Philippines na makipagsabayan doon sa unang turtle. No, kasi Lancelot yan, may Phantom Execution and Retribution ka na pwede mong asahan. And of course, yung zone na manggagaling dito kay Brusco, mas patapang yung kanilang composition para humarap sa mga objektiba. Oo, hindi katulad kanina na medyo kailangan talaga niya magtimpe. No? Yeah. They were running the Yi Sun Shin. As you said, Joshi Cakes, medyo kailangan umasa sa traceless, sa positioning ni King Kong. When you're up against sa Nakai, yun talaga yung hinihintay niya. Kapag nag-dash in ka, masama na ang tingin ni Sensui sa'yo. Hindi mo rin gusto yung mag-traceless in dun sa heavy spin. Kasi after nun, dito tulak-tulak ka na eh. Nakakainis na yun pagtapos eh. Ito parang ito yung nakakaasar, no? When you're up against an Akai specialist, katulad na lamang ni Sensui, kailangan mo talaga mag-adjust ng inyong laro. And this is what Onyx Philippines did. Napakaganda ng kanilang preparation with that high-loss pick-up. Alam natin na si Brusco, specialist yan sa mga pick-off. Pero nag-adjust para ma-counter yung Akai. Puri ko, kalahati yung buhay ni Sensui doon. Naramdaman niya yung Thornrose and yung pokes from Super Friends. Ngayon naman, papunta sila dun sa may top lane. For sure, magkakaroon ng bakbakan dyan. Ayan na. Oo, Lancelot ang gamit dito ni King Kong. Isa rin sa mga inaabangan na assassin users ng ating liga. And if there is one hero na pwedeng makalusot sa isang Akai, yan yung may maraming invulnerability frames o iframes katulad na lamang dito ni King Kong. In fact, siya pa nga ang magsisimula ng pinakaunang pagong ng larong ito at nahanap na niya si Kaloy. Hinahanap ni Brusco dito si Sensui. Pinapababa yung buhay. Pero tinatatad na dito ni Sean. Nagamit kagad yung Revitalize. Kalahati ang buhay ni Sensui. Si Kaloy ay pupunta doon sa, ay hahatakin yung pagong doon sa kanilang poder. Ang baba na rin ang buhay ni Sean. Doon yung final slash ngayon. Nabigyan kagad si Brusco at napaalam din si Kirk. Dalawa muli ang napita sa Twisted Minds. Ganito yung nangyari nung Game 2. What a final slash mula sa Admiral. At hindi mananakaw ng SOD. Retribution secured para dito kay Sensui. Namang na ang Twisted Minds. Never imagine na gano'n nakataas agad yung damage output nung Kimi plus that Arlot. And ang para-reverse up. But look at Nosha against Kelra. Wow, napakatapang talaga ni Nosha. Ito yung sinasabi natin na wala talagang kinatatakutan kahit sino ka pa. And yun yung mindset na inilalatag dito ni Nosha at ng buong Twisted Minds. Yun talaga yung nakakarespeto no, sa Twisted Minds na hindi sila natatakot sa mga tinataguri ang greatest sa ating liga. For Onyx Philippines, ganun din naman. Nire-respeto nila yung mga rookie na to. They are world champions, M-Series defending champions Onyx Philippines. Ang tingin nila sa lahat ng kalaban nila ay pantay-pantay. Kailangan nating talunin to. Parang anong pa ngayon rebranding ng nothing to lose mindset para sa kanila. Kasi for them, wala naman silang kailangang really patunayan sa liga. Kailangan nilang sumabay at pinapakita nila through their actions, through their moves. And right now, for Twisted Minds, literal na nakikipaggalawan under the system ang Twisted Minds. King Kong! Wait lang, hindi pa tapos yung pananalasa dito ng Onyx Philippines. Nabuhay si Sean, nagamit yung Phantom Execution. Di kang patamaan ng Spear of Destruction. Wala dito kay Kela, mabuti lang ay nakaiwas din si Sean. Kamunti ka na. Pre, parang nadaplisan ako na parang kinalapit ka ng kamatayan dun eh. Kung ako yon, nilamig ako. May dumaang hangin eh. Naginig eh. Pero alam nyo, may flicker si Super Friends kanina eh. Active decision ni Super Friends na hindi mag-flicker papasok para makuha na ng isa pang tethered airstrike. So, ibig sabihin nun ay parang binigay pa ng Onyx yung buhay ng Kimi sa buong interaction na yun. Piling ko may moment na rin na akin na lang sa pulyan ng SOD. But the thing is, hindi lang tinamaan talaga si Sean on that instance. And now Sensui has the luxury na mag-invade ng ganyan kasi si King Kong nasa top lane. Puro ko, napakasakit. Retribution nagamit. Dito ni King Kong ngayon. Sila sa nang ibig sa bahay. Pero meron siyang final slash.
Tornos para maiwasan. Wow! Ay, meron din flicker na binitaw din si Lanzo. Walang vengeance. Kaya lang problema, wala siyang vengeance at wala rin siyang matatalunan. Kaya lang ang naging kapalit noon dahil nga nandun sa itaas si King Kong ay pagong para sa Twisted. Turtle secured para sa Twisted Minds. At Matapos! mapapasukin nila si Super Friends sa Torre in the mid lane. And looking back at that 2v1 sa taas, napakagandang dash or dodge mula dito kay King Kong with that Thorn Throws. Maganda yun na hindi siya namatay doon sa instance na yon dahil ang gustong gawin ng Onyx Philippines to get that trade, they still know na mahirap kalaban ng isang Akai when it comes to objective guarantee. So ang idea is to trade off sa XP lane. But unfortunately for them, ginalawan din naman sila ni Lanzo. Hindi namatay si Lanzo on that process when in fact siya pa yung muntik pumatay sa members ng Onyx Philippines. Hindi naman masyado gumalaw ang gold lead para dito sa Twisted Minds. 1.4k pa rin. Pero ramdam na sinusubukan nilang gumawa ng mga mas malaking play dito sa mid lane. Okay, ngayon si King Kong, sinasilip niya na marami palang nagtatago dun sa right bush. And ngayon, paswing na rin ang Twisted dito sa may bandang Brusco? ibaba. Nakatulog si Brusco, kailangan niya rin iwasan ito. Pero sa may bandang itaas, ibibigay na kay King Kong, lalo na 5 minuto na rin naman. So may malaya na rin siyang pumili ng lane na gusto niyang puntahan. And this is something na laging ginagawa ng Onyx Philippines. Kapag pwede nang bigyan ng resources si King Kong, hina-hyper farm talaga nila ang kanilang Sigma jungler. Oh, laging nasa kanya na yung isang side lane and the rest of the members would try and make a play dun sa mid lane or the opposite lane. But then for Twisted Minds, okay lang din sa kanila eh. Kasi this is the moment na dahil alam nilang kaya ni Lanzo pumalag kahit dalawa yung kalaban niya, yung ikot nila magre-revolve around dun sa gold lane, giving a lot of advantage for Nosha bilang Harith. Counter turret trade naman doon sa top lane for Onyx Philippines. Cross map lamang kung nakaisa sa taas ang Onyx Philippines, nakaisa naman sa baba ang Twisted Minds. Mukhang lalabas na nga ang panghuling pagong ng larong ito. May pwesto dito sa laban! First pathway, Fender siya nagamit, heavy spin, na-force na rin. Fritz, Pero Fritz! tama yung traction pulse. Ngayon, nakalipad-lipad din dito si Super Freeze. Pero flicker from Nosha! At napatay ang Monster Mage. Pagong ay available na rin at pwede na puwesto dito ang Twisted. Napakatapang na pwesto dito para kay Nosha. Burning the flicker as well para makakuha ng kill doon kay Super Friends. And that's gonna be the turtle secured para sa side ng Twisted Minds. Again, nahihirapan na naman ang Onyx Philippines when it comes to those objectives. Final slash though! Okay, ngayon, nilipag-examine force. Makakatakas pa rin si Nosha. Hindi nilalaban nila niya. Papanaboy ni King Kong. Nosha! Dito, ngayon naman ito na bitawan ni Kaloy para Yan na! Andito na ang gold standard. Sasama na sa pamilya. Tinamahan ng Sun Sui. Ito na makakatakas pa siya. Nagamit yung heavy spin. Tatapak sila ng Cyclone Eye at makakahalpas din na tuluyan. Bababigla ang gold lead dito ng Twisted Minds. 5-man Spear of Destruction all the way to a superhero entrance para kay Gold Standard. What a clapback! And not just that, even yung perfectly positioned feathered airstrike mula kay Super Friends, that spark na pwede pumasok si Kelra, na pwede pumalag. And look at Kaloy, natutunaw na siya dun sa damage output mula kay Super Friends. Sudden tempo change para dito sa Onyx Philippines. Yung kalamangan ng Twisted Minds kanina na pumipitik na sana ng 2,000 ay biglang nabaliktad. Onyx Philippines ngayon may hawak na maliit na kalamangan as we go to this instant replay natin ng Infinix. Look at the angle coming in from Kelra. Napakatapang sana ng pasok dito ni Nosha, pero yung Torre kasi bumabad na rin. And look at that, 4-man Bang! SOD to a superhero entrance. Plus yung flickered feathered airstrike ni Super Friends, yung kadulu-duluan na pixel nung ultimate niya, enough to rip the health bars of Twisted Minds. And now, biglang hinawakan ng Onyx Philippines yung kalamangan. They indeed have the luxury na lumabas ng lumabas doon sa middle lane kasi nakapag-push na rin naman sila, and at the same time, they are preparing for the 24-second Lord. At palapit na ng palapit yung Trinity item dito para sa side ni Kelra. Konting kembot na lang ay DHS na. Kaya dito sa upcoming Lord fight natin, ang pinakaunang Lord ng larong ito, masasabi natin na kaya ng gomera ng Onyx Philippines kung saan kanina pa Twisted Minds ang nagpapull ng trigger natin. 300 gold away from that DHS. Itong si Kelra. And kukunin niya lang isang minion wave sa taas, buo na yon. Could possibly go for an SOD to that entrance to the Lord. At yun na nga yung pinaplano ng Onyx Philippines. Pumwesto na si Brusco. Okay, hinawakan na rin dito ng Twisted Minds. Actually, pwede nga nilang madaliin ito ha. Okay, nakita ni Lanzo na nasa gilid dito si King Kong. Kaloy nagmamatcheck din. Ngayong kalahati yung buhay ng Lord. Si Kirk ay nakaantabay. Ang baba rin ang buhay dito ni Sensui. Kalahati na. Ngayon, igugo na nga ba din. Nagamit na Sui? yung spotlight. Sensui nagamit na yung kanyang heavy What? spin. With that Lord! Kailangan mag-atrasa dito. Twisted Minds kasi mababa na kanilang buhay. Pero sabi nila, sige, trade na lang tayo ng hero. Si Kaloy ang Oh, nakawala. Kesodi! At hindi naman yung hero play mula kay Kera.
inabutan si Sean at doon yung mga si Pat. Nosha! Wala dito kay Kela, hindi pa sila tapos. Walang Kasi sapat sabi force. niya, sige, babawi naman ako ngayon sa'yo, Nosha. At si King ang nakakuha ng kill. 3-man down. Lamang ang Onyx. Nakuha man ng Twisted Minds ang Lord na yun. Mukhang hindi naman nila magagamit. In fact, malulugi pa ata sila. Again, a perfectly angled SOD mula mismo kay Kelra ang tumapos ng post-objective teamfight na yun. In fact, lamang na rin sila dun sa damage output. That's why yung paghihiwalay because of that heavy spin na meron si Sensui, yes, hindi sila makakalapit dun sa objective. Pero after nun, what's next? Alam nilang wala ng heavy spin, so pwede nang pasukin ng Twisted Minds. Oo, grabe din talaga yung nabanggit mo nga, Joshi Kings, no? Yung napakagandang anggulo ng Spear of Destruction na nagmumula dito kay Kelra. In fact, mapapanood muli natin yan sa ating instant replay natin ng Infinix. Look at this, extended team fight. Kelra, naghahanap ng magandang anggulo at parang napunta na sa manipis na iskinita ay nahanapan na ni Kelra ng butas. Natutugin na lamang dito sa ilalim ng tore ni Nosha. As we head on back to the game, kita natin kung paano napaliktad ng Onyx Philippines yung larong ito. Grabe yung naging turn na yun. And alam kasi ng Onyx Philippines na hirap tayo dyan makipag-retrihan. So naging goal na lang nila. Sige, turn na lang tayo. Yes. And dun sa turn na yun, nalugi ang Twisted Minds kasi nagamit na nila halos lahat ng resources nila eh. And hindi lang yun yung perfectly angled na SOD. Even yung perfectly positioned na lipat. Kasi sa mga hindi nakakaalam, yung SOD, meron kang choice kung paano ka lilipat around the circumference of the contact point. So doon sa point na kung nasaan si Sean, yun yung tinipihan ni Kelra. Kasi alam naman niya, mas mapapatay niya na mabilis yun. Yung Akai, okay lang na mabuhay yan. Pero yung Kimi at yung Harit, hindi pwede mabuhay against the eyes of Kelra. And so far, lumalaki lamang ang kalamangan ng Onyx Philippines. Another turret ang target nila sa may bandang top side at walang magagawa ang Twisted Minds para dito. But look at the positioning coming in from Sensui. Potential pincer maneuver mula dito sa Twisted Mind. Mahanap siya dito ni Kirk pero mukhang siya ang ma-isolate. Makakatakas naman ng Bagya. Hahabulin natin ni King Kong pero mukhang hindi na nila itutuloy pa. 35 seconds bago lumabas ang susunod nating Lord at kinakain na ng Onyx Philippines ang ating mapa. Grabe yung pagsasama-sama din rin na ginagawa dito ng Onyx Philippines kasi nga naman hindi nila maaatim pa na may ma-solo kill or may mapatay sa kanila lalo na ilang segundo ay mabubuhay na rin itong Lord na ito. Nasa 12 minutes na tayo, hindi na rin ganun kabilisan yung death timer. So if ever man na may mapunish sa kanila, magiging dagok talaga at magiging masakit sa ulo dito. Sobrang halaga na ng immortality para kay Sensui dito sa laban na to. Kailangan niya ma-farm up yun bago pa man magka-Lord, pero imposible na dahil 3 seconds na lang, lalabas na. So kailangan na lang maging mindful doon sa position, but Brusco, mukhang siya yung nasasaktan sa damage output ni Sean. Pero at least no, hindi niya ginamit ang kanyang Revitalize. But that's enough signal para sa Twisted Minds sa i-rush dito ang Lord na yun. Nagpakita din si Kendra sa taas. Pero hindi nila alam kung nasan si King Kong. Nasilip ni Kaloy. Pero yung Lord, maaagaw pa kaya ito? Wala, rush talaga magiging call nila at hindi aabot. Ito si King Kong. Kelra Ngayon to! si Kelra dun sa may bandang itaas. Kaya ata tapusin ito ni Kelra pero tumama rin. Yung Spear of Destruction dito kay Kaloy. Pupunta! Doon siya ata magiging target nila pero nakikipagsayawan Tingnan mo siya! Nakikipagsayawan din siya pero makakatakas. Hindi dapat ito corner ito si Kaloy. King Kong! Napasag na natuluyan yung Silver Itaas. And King Kong with the Tornos. Ladies and gentlemen, nakadalawa dito ang Super Fam. At ganun na naman yung trade ng Twisted Mind. Nakuha man nila yung Lord. Mukhang Onyx Philippines naman ang nakinabang with the kills. Here comes the concealed play mula dito kay King Kong. Papasok siya si Sean na hanap niya. Okay, atas muna siya. Nandun pa rin yung mga pumping phantom execution. Hindi niya inabutan pero yung wireless na sobrang sakto lamang. Inantay muna niya na makasay ang Tornos at inabutan ito si King Kong. Makakadepensa ng tuluyan ang Twisted. The Admiral Lansu finds the play at nahanap pa niya si King Kong. Sobrang split second nun. Split second na malate siya o ma-advance siya, hindi tatama yung final slash na yon. But then again, it's Lansu creating that play, giving a lot of space for Twisted Minds na makabawi right now at makalabas dun sa base nila. Hindi man naging useful yung Lord na nakuha ng Twisted Minds, but because of that play, hindi naging endable for Onyx Philippines. And Twisted Minds hihinga na naman. In fact, magagamit pa ata nila ang mga Teka, mapalapit! Ayun na yung finals na si Bruce kagad ang binigyan nila pero may Federer Shock naman na magiging sagot dito si Super Friends at na-clear na nga nila ng mabilisan yung minions. Again, hindi mapapakinabangan ng Twisted Minds yung kill na nakuha nila at mahahayaan na lang muna nila at mag-flow ng mga minions. Back-to-back plays mula dito kay Lansun o nag-iinit na ang XP laner ng Twisted Teka lang. Minds. Super Prince, available ang Feathered Airstrike. Actually, hindi available ang Feathered Airstrike
Kaya naman mapupush na ito na Twisted Minds. Lumiliit ang gold lead ng Onyx nang galing sa 4,000. Dalawa na lang ngayon. Pero nakakatakot pa rin to for Onyx Philippines dahil that's just 1.3 seconds na tinagal ni Brusco doon sa teamfight na yun. Isang final slash burst. Ngayon si King Kong ang sinubukang ipitin. Okay, naiwasan nila. Heavy spin ay nagamit. Kirk? Heavy defender siya. Ngayon si Kirk nakikipagsabahan din kay Sensui. Pero masyado din talagang makunat itong pandang ito. Ngayon, lalayo na muna ang Twisted Minds at magpoprotektahan ng Onyx yung torre nila sa itaas. Oo, may at least swerte, no? If you're Twisted Minds, swerte pa na malapit sa Lord yung susunod na yung wave na kailangan nilang alagaan. Kailangan din na lang, pati yung opposite lane, kailangan din pagtuunan ng pansin ng Twisted Minds dahil pwedeng ulit-ulitin lang ni King Kong na dalawin niya, slow push yan kasi mas mobile enough naman siya against that Akai. At doon na nga yung plano, kailangan may mag-clear ng opposite lane na yon. And meron pa, even yung kanilang short lane doon sa top, kailangan puntahan na ni Nosha. At nagkatotoo nga rin yung sinabi natin kanina, no? Na Fury Hammer, tas tank items na yung nilabas dito ni Lanzu on this Arlot. And saktong-sakto, hindi naman ata sila kinukulang ng damage. Yes. Dahil may damage build din dito. Si Sean, in fact, reintroducing this DHS Kimi build na matagal na nating hindi nakikita. No, sobrang tagal na talaga. And naalala ko dati, nilalagyan pa nga ng crit yan. Pero iba ang classic flavor. Ang gagawin dito ng Twisted Minds. Ngayon, 30k yung buhay ng Lord. At napakabilis lang nila Reverse ba? ditong King Kong, no? Pero si King Kong, hindi nila alam kung saan nagtatago. Tatama ba yung stun? Sensui! Kasi Sensui pa rin ang kanyang instinct. AOG! Anda na ig. Andun yung AOG, pero kailangan nilang atras. Hindi nila nakikita kung nasaan yung ilan sa mga members ng Onyx Philippines. Pero si Kaloy ata ang kanilang ibibigay. 4-man pa rin ang buhay para sa Twisted. Pero mapasasama na rin si King Kong. Buhay si Sean. Yung Lord ay nasa may bandang gitna. At magkakahinga pa rin ang Twisted Minds. And yet another objective ang nasecure ng Sensui Instincts. Pero dahil kulang sila ng isa, medyo naiilang na lumaban ang Twisted Minds dito. Hindi rin mamaximize yung gamit ng Lord na yan. Mabilis lang mapaburst down ng Onyx Philippines dahil din sa damage output na meron sila. And it's again, kung humihinga pa ang Twisted Minds, humihinga din ang Onyx Philippines. Kasi if ever na hindi nila magawa yung ganong kagandang post-objective team fight, maaari silang tapusin ng Twisted Minds. But because of them having a trade, having at least one na mamamatay to the hands of Twisted Minds, eh okay na sa kanila yon. Mabilis lang silang didepensa. Alam nila na tumash, pero Evis na nagamit. Si King Kong ang magiging punteriya. Buhay pa man si Ensue, wala pa rin sa jungler dito. Pero di dapat ito ko dyan. Nakaiwas din si Kela, tinamaan ng Todd. Ito si Super Prince, si Lanzo ang baba ng buhay, pero meron siyang immortality ngayon. Ay mamamatay. Ito si Kirk. Ito na yung pagbawi ng Twisted Minds. And the Twisted Mindset, ladies and gentlemen. Tatlo ang napitas para sa Onyx. The counter heavy spin. Tinuhog na ni King Kong. Pero hindi nila nakikita ang gold standard. May isang minion lang. Kinailangan ng likod ng Moskov. 15 seconds para dito kay King Kong. Matagal pa. Apat ang magpupush. Matagal-tagal pa to. Ang plot twist pa ay paparating na. Revitalization, nagamit din ang pwede ang mga dito ang Twisted Minds, pero yung minions, wala na mga minions. Dito si Kera. Ang baba na kanya buwenta. Si Pat. Pero nandun si Lanzo para patayin. Itong si Kera. Wala pa sila mga minions. At si King Kong may nabuhay na. Pwede siya mag-run down dito. Hahabulin pa niya si Lanzo. Nag-ihiwa-hiwalay ang mga miyembro dito ng Twisted Minds. Nasa rin yung Oh my God! At mamamatay ang Sigma Jungler. Meron sila mga minions dito at pwede ang tapusin dito ng Twisted Minds. Natama ba yung son? Si Kirk dito nakikipagsabay ng Final Slash! Ano yung Final Slash? Buhay pa rin si Lanzo. Napakulat talaga. AOG! Tinamaan ng dalawang miyembro pero sapat ba yung kanilang damage? 10 seconds para kay Super Prince. At mamamaalam itong si Brusco ngayon. Bumalik na rin ang Guardian's Helmet dito si Lanzo. Inaantay nila yung next wave. Mabuti na lamang ay na-clear dito ni Kirk. At makakahinga pa muli ang Super Fam. Yung baba yung may pinakamaraming wave. May paparating din sa mid. Buhay na muli si Kelra at magagamit ni Super Friends para mag-clear doon sa baba. Pero mukhang si Sensui ay pumasok na muli. Hinahanap niya si Kirk. Kalahati ang buhay ni Sensui. Rekta sa baba muli ang call para dito sa Twisted Minds. At back na muna ata ang call ng Twisted Minds. Naging pindutan bigla yung laban. Kung kanina nagmamakruhan ay ngayon, may kruhan na ang nilalaban ng dalawang teams and it's up to Lanzo being really the admiral for Twisted Minds. Yung place, yung crowd control, yung setup na kinakailangan and even the sustain that they need para i-extend yung team fight hanggang sa mag-cooldown ulit yung skills na meron itong si Nosha. Perfect situation for Twisted Minds, but now for the Lord, we are back to square one. Ito Back na to square one. Lord na naman.
This is the fourth Lord of this Enhanced. game. An enhanced Lord na sisimulan ng Twisted Minds ngayon. Alam ng Twisted Minds na nasa baba si Kelra. Nagpakita na siya. Kaya naman i-versus si Bruce. Go! No! Matutunan ba pero nagamit din kanyang revitalize. Down! Kaya lang hindi siya makakataas. May fan mag-execute. May kipagsabayan si Rosha. Sabat pa yung kanyang mga shield. Pero SOD! makakataas natin. SOD Tinamaan si kumama. Kaloy! Pero heavy spin. Nagamit na rin kagad dito ni Sensui. Habang sa may bandang ibaba. Poprotektahan muna ni Sean yung kanyang wave. Pero sumama Go! na Uy, itong si si Kero! Kera. Ngayon si Sensui. At nagamit na rin Avatar of the Guardian. Hindi naabutan nito si Kera. Pero nandun sa may ibabaw itong si King Kong. Nagtulak lang muna ng mga wave Lanzo! dito. Ang Twisted Minds. Pero si Lanzo ay naghahabol pa rin. Hihinga muna panandalian dito ang Twisted. Nagka-retrihan din ng dalawang junglers natin dito. Ibig sabihin niyan ay kailangan magantay ni Sensui at ni King Kong ng 10 segundo bago magka-retry dito. Pero Onyx Philippines, alam nila na pinapatunog ng Twisted Mind ang Lord na ito, Sensui. Sinimulan na muli. The ultimates are available para dito sa lapang ito. Okay, pwede ata Uy, wala madaliin pa rin natin strike. yun. Nakikipagsabayan na rin din si Kirk. Nagamit niya rin kagad yung kanyang ultimate at hindi... Oh my God! The gold standard, ladies and gentlemen! I can't believe my eyes! Anong nangyari? Right at the moment kung kailan kailangan mo ng savior, lalabas ang gold standard that clutch SOD is enough to steal maybe a game against Twisted Minds. Kanina pa nakukuha ng Twisted Minds ang Lord na ito. Kamunti ka na. Isang retry na lang sana para sa instincts ni Sensui. Pero biglang bumaba ulit mula sa himpapawid ang God in the gold lane. At ngayon, 3 waves ang kailangan depensahan ng Twisted Minds. May Lord sa taas, merong wave sa baba, at may Kelra sa gitna. Napakahirap ng dadaanan ngayon ng Twisted Minds. Sa tanong, kaya ba nila Kaloy ay ipoprotektahan lamang ang kanilang mga kakampi dito ngayon? Isasabay ba nila? Aray, Mapapala sakit! kagad ng buhay dito ng Kaloy pero makakabot ng Guardian na buhay pa rin siya. Pero makikita Kiko? nila mabilisan itong Lord. Heavy Ngayon si spin? Kiko ay napakababa ng kanyang buhay. Heavy spin. Maipit pa si Bruce. Kaloy? Pero layo naman si Rina. Bruce go down! Oh no! Wala Kirk! Next Kirk! na ata dito si Kirk. Oh! Papatay din! 2 man down! I repeat, 2 man down para dito sa Twisted Minds. At ngayon ay mabibigyan sila ng pagkakataon na makapag-clear. Hihinga muna dito ang Super Fam. Same with Twisted Minds. Luckily for Super Fam, shoved yung mga minions. Mega minions pa rin yan onto the bottom side and onto the top side. So makakahinga pa rin sila. But then again, that's under a minute. 37-33 para dun sa dalawang sustain heroes ng side ng Onyx Philippines. Can Twisted Minds pull this off? Kailangan talaga antayin ng Onyx Philippines. 5 katao ang ipapadala ng Twisted Minds. Medyo kailangan pang humabol ni Sean. Feathered Airstrike ginamit na para mag-clear. At madali ito maki-clear. Uy, Lanzo! okay, inabutan si King Kong dito. Mapapatay ba? Hindi! Buhay! Buhay SOD. pa rin. SOD ay tumama. Super Freeze. Nag-aantay lang pagkakataon pero si Sean ay sasama na ka rin doon sa magiging party na niluluto dito ng Twisted. Naka-shove naman yung wave nila dito sa may bandang gitna. Pero sabi nila, sige, Punersa na. pwersahin natin. Feathered Airstrike ay tumama. Sali yata yun. Baba ng buhay ni Sensui. Mabuti na lang hindi na pop yung kanyang immortality. 24 seconds para dun sa Lord. And I think ito na lang muna yung aantayin ng Twisted. Kailangan may tumipensa pero si Nosha ata mababang flicker na palayo. Super Fritz hindi available ng Feathered Airstrike at makakapag-back ang Twisted Minds. Dedepensa muna. Medyo malalim na yung mga minions sa base ng Twisted Minds. Okay, kailangan nilang puntahan Super ito. Prince? Ilalagay nila si Sean sa may bandang itaas. Pero nagamit yung heavy spin. I think alam dito ng Onyx Philippines na walang heavy Teka, spin. At kailangan umuwi dito ni Sensui. Irarush nga ba ito ng side ng Onyx Philippines? Sasayawin nilang bagya. Hindi nila alam kung nasaan ang mga miyembro ng Twisted Minds. Kaya they are playing it safe. Hindi muna nila papabilisin ang Lord na ito. Kailangan din nila ng oras. Kailangan nilang malaman kung nasa ng mga members ng Twisted Minds. They have to be wary of that final slash. Wala man lang flicker itong si Nansu pero still the final slash is a good resource para sa kupunan ng Twisted Minds. Pinakamagandang setup na makuha niya is King Kong and even Kelra and yung burst potential is enough naman. Kaso nga lang may minion sa top lane na kailangan depensahan. Ako dito na naman testing kung ang Sensui instincts ay nandyan pa rin pa talaga. Kalahating buhay para dito sa Lord. Kalahating buhay para kay Sensui. I-reset na naman ito ng Onyx Philippines at kailangan nang sumunod dito ni Sean. Super Kaloy Fritz! nahanap ng isa. Nandito na nga rin ang Revitalize. Pero
Mapapaflicker pala yung si Prince. Datsu! Super Prince, nandun yung final sa si Kelata, magiging doggy na pero flicker na gamit din. Si Keloy, Lakoy, sasakripisyo na ata ang kanyang buhay. Pero si SOD. Kirk, tinitibayan lang talaga ngayon. Federation na gamit din Super Prince. Kiko! Nakikita sa final, si Kiko ay mamamatay. Wala ang Sigma Jungler. Free lamang ito si Sean. Humabol! Si Kirk, mapapatay din siya dito ni Sean. Ngayon, next on target na ata si Brusco. Wala siyang 3-man immortality. 3-man down para sa Twisted Minds. Pwede nilang kunin itong Lord or pwede rin nilang i-push. Pero sabi nila, dun tayo sa safe. Kunin natin yung Lord. Teka lang ha, huling beses na sinubukan nila mag-Lord. SOD is not available yet para dito kay Kelra. Wala At pa. mukhang ito na nga, Lord secured para sa Twisted Minds. Napakaganda nung ginawa nilang paghabol doon. The moment na alam nilang wala ng bravest fighter itong si Kirk, papalag na ang members ng Twisted Minds. And not just that, napakaganda rin nung final slash ni Lanzo doon sa moment na yon to a point na kailangan mag-back away ni Super Prince. Kailangan niyang lumayo ng sobra at hindi aabot yung damage niya doon sa mga members ng Twisted Minds. Now that the Lord is onto the hands of Twisted, anong twist pa ang makikita natin Oh, wow. sa game number 3? And this is gonna be one of the best defenses na kailangan ilabas ng Onyx Philippines. 5 segundo para kay King Kong, 10 para kay Kirk and Brusco, at 5 ang ipapadala ng Twisted Minds. AOG hindi lalapag sa isa, pero nandiyan na yung Lord. Okay, walang tinamaan pero yung Lord ay nandun. Pwede ata Tinangke! mag-base lang dito ang Twisted Minds. Federation na gamit din Super Prince. At tatapusin na ng Twisted Minds ang pagkahari ng Onyx Philippines. Plot twist secured. Once